Magandang araw sa lahat. Ako si Dr. Renato Bagani. At ngayon ay ating susuriin ang paksang ito. Paano nakakasirang kidney ang maling pagkonsumo ng kinako at ang tamang paraan para gamitin ito para sa malusog na kidney. Minamahal kong mga kababayan, ang kinako ay isang mahalagang regalo para sa ating kalusugan, ngunit may isang malungkot na katotohanan. Kung mali ang pagkain nito, hindi lang nasasayang ang nutrisyon, kundi nagdudulot din ito ng matinding pasanin sa ating mga kidney. Ako ay si Dr. Renato Bagani, isang manggagamot na may 35 taong karanasan. Sa loob ng maraming taon ng aking praktika, nakita ko ang maraming pasyente na pumupunta sa akin sa unang pagkakataon matapos makaramdam ng pagkapagod at pamamaga. Ngunit sa katunayan, sa puntong iyon, ang kanilang makidney ay nakaranas ng pinsala na napakahirap ng gamutin. Ayokong maranasan ninyo ang ganitong sitwasyon. Huwag mag-alala, hindi ko kayo hinihikayat na ihinto ang pagkain ng kinako. Sa halip, tuturuan ko kayong tamang paraan ng paghahanda upang ang pulbos na ito ay maging isang tunay na mahalagang regalo, makatulong na mabawasan ang pasanin sa filter ng inyong katawan, at mapahaba ang inyong buhay. Sa loob lamang ng 30 segundo nga maliit na pagbabago, makakaramdam kayo ng malaking pagkakaiba. Ang video na ito ay naglalaman ng maraming mahalagang praktikal na resipe, kaya't paki-like na ngayon para may safe at mapanood ninyo ng paulit-ulit. Ngayon, prangka kong sasabihin ang mga pagkakamaling ginagawa ng marami sa inyo araw-araw. Ito ay hindi maliit na bagay, kundi isang ugali na lihim na sumisira sa inyong mga kidney. Ang pinakakaraniwan at unang pagkakamali ay ang sobrang paghahalong kinako sa puting asukal. Iniisip ninyo na ayos lang dahil nagdadagdag lang kayo ng asukal para mas masarap, ngunit hayaan ninyo akong ipaliwanag kung bakit ito mapanganib para sa inyong makidney. Naalala ko ang isang pasyente na si Aling Nena, 72 taong gulang, mula sa Cebu. Nagpunta siya sa aking klinika dahil sa mababang function ng kidney na nakita sa kanyang blood test. Nang tanungin ko siya tungkol sa kanyang diet, buong pagmamalaki niyang sinabi na gumagawa siyang kinako puto bawat araw at napaka-conscious sa kanyang kalusugan. Ngunit nang mas detalye akong nagtanong, sinabi niya na bawat beses na gumagawa siyang kinako puto, hinahalo niya ang kinako sa 3 kutsara ng puting asukal at ibinabalot ang mainit na puto sa pinahalong ito. Doktor, hindi masarap ang kinako puto ng walang asukal, sabi niya. 5 taon ko na itong ginagawa. Kailangan kong maging prangka sa kanya. Aling Nena, 5 taon, 3 kutsara ng asukal araw-araw. Iyan ang dahilan kung bakit sumisigaw ang iyong mga kidney. Lubos siyang ginagulat at hindi nakala na ang isang malit na ugali ay magdudulot ni ganito kalaking resulta. Kapag sobra ang pagkonsumo ng asukal, ang mga kidney ay kailangang magtrabaho ng mas mahirap upang ay filter ang sobrang asukal sa dugo. Isipin ang inyong mga kidney bilang isang water purifier na nagtatrabaho 24/7. Karaniwan, ang filter ay nagpoproseso ng dumi at nililinis ang tubig, ngunit kung may idaragdag pa kayong sugar syrup, kailangan nitong magtrabaho ng 2 o 3 beses ng mas mahirap para malinis ang lahat. Sa paglipas ng panahon, ang filter ay masisira, ngunit hindi lang iyon. Kapag ang asukal ay nakipag-ugnayan sa protina sa kinako, lumilikha ito ng nakakapinsalang sangkap na dumidikit sa dingding ng maliliit na daluyan ng dugo na nagbibigay ng nutrisyon sa mga kidney, na nagpapatigas sa mga daluyang ito tulad ng kalawang na tubo. Mayroong milyon-milyong ganoong maliliit na daluyan ng dugo sa mga kidney. Kapag nasira ang mga ito, ang kakayahan ng mga kidney na i-filter ang dugo ay unti-unting bumababa sa paglipas ng mga taon. Ang pangalawang pagkakamali ay ang pagkain ng tuyong kinako at inumin itong malamig na inumin. May isa pa akong pasyente, si Mang Jose, 68 taong gulang. Masyado siyang abala at bawat umaga, nilalagyan niyang tuyong kinako ang kanyang tinapay. Mabilis itong kinakain,
at umiinom ngang malamig na gatas mula sa refrigerator para makahabol sa trabaho. Akala niya ay nakakatipid siya ng oras. Ngunit ang nangyayari sa loob ng kanyang katawan ay kalunos-lunos. Ang tuyong kinako ay napakahirap tunawin. Kapag pumasok ito sa tiyan at bituka ng hindi maayos na nahahalo sa tubig, nahihirapan ang katawan na durugin ito. Ang matagal na proseso ng pagtunaw ay nagdudulot ng maraming dumi at toksin. Sinusubukan ng atay na iproseso ang matoksin na ito, ngunit kung hindi ito makahabol, ang lahat ng natitira ay nagiging pasanin sa mga kidney. Ang mga kidney sa puntong ito ay parang manggagawa na kailangang linisin ang basura na hindi naman nila ginawa. Kapag sobra ang pasanin sa kidney araw-araw, napapagod ang mga ito at unti-unting humihina. At sa parehong oras, ang pag-inom ngang malamig na bagay ay lalong nagpapalala ng sitwasyon, mabilis na lumalamig ang tiyan, at halos humihinto ang digestive enzyme sa pagana. Ang pagkain ay nananatili sa tiyan, nagbuburo, at lumilihang gas at toksin. Ang lahat ng mga toksin na ito ay kailangang i-filter sa pamamagitan ng mga kidney. 3 buwan pagkatapos ng aking follow-up, nagulat sina Aling Nena at Mang Jose nang itinuro ko na ang sanhi ay ang kanilang paraan ng pagkain ng kinako. Hindi nila inakala na ang maugaling itinuring nilang walang pinsala ay lihim na sumisira sa kanilang mga kidney araw-araw. Ang problema ay wala sa kinako. Ang kinako ay natural na napakahusay na pagkain, mayaman sa mataas na kalidad na plant-based protein. Ngunit ang maling paraan ng pagkain nito ay nagpapalit ng regalo mula sa kalikasan sa pasanin sa mga kidney. Sa susunod na bahagi, tuturuan ko kayo ng tamang paraan ng paghahanda ng kinako upang ang inyong mga kidney ay makapagpahinga at gumana ng mas madali. Kaya, pag-usapan natin ang pinakamahalagang bahagi, paano gawing tunay na kidney-friendly na pagkain ang kinako. Tinatawag ko itong Golden Cream Miracle Method. Maaring komplikado itong pakinggan, ngunit sa katunayan ay napakadali. Una, hayaan ninyo akong ipaliwanag kung bakit napakabuting ang paste form para sa mga kidney. Kapag ang kinako ay mayos na nahahalo sa tubig o magandang kalidad na langis, ito ay nagiging malambot, makinis, at madaling tunawin. Hindi na kailangang magpumilit ang tiyan at bituka na durugin ang matigas at tuyong pulbos. Ang proseso ng pagtunaw ay nagpapatuloy ng mas mabilis at kumpleto. Ano ang ibig sabihin nito para sa inyong mga kidney? Nangangahulugan ito na mas kaunting basura at toksin ang nalilikha sa proseso ng pagtunaw. Hindi na kailangang magtrabaho ng sobra ang mga kidney upang i-filter ang mga hindi kinakailangan. Sa halip, mari lamang nilang i-filter ang mga bagay na talagang kailangang ilabas ng katawan, kaya't gumagana sila ng mas magaan at mas mahusay. Ang kinako ay naglalaman ng isang napaka-espesyal na sangkap na tinatawag na lecithin. Ito ay isang sangkap na tumutulong sa tubig at langis na maghalo ng natural. Kapag hinahalo ninyo ang kinako sa pasta form, ang lecithin ay nagiging aktibo at tumutulong sa katawan na ma-absorb ang nutrisyon ng optimal. Nakukuha ninyo ang sapat na protina, bitamina, at mineral ng walang labis na pasanin sa digestive system at kidney. Bukod pa rito, kapag kinakain sa isang makinis na paste form, hindi ninyo ito malalanghap sa inyong respiratory tract. Maiwasan nito ang panganib ng pneumonia at ang mga mapanganib na komplikasyon na binanggit sa nakaraang bahagi. Ito ay ganap na ligtas para sa mga matatanda. Kaya, ipapakita ko sa inyo kung paano gawin ang golden cream na ito. Napakadali, mayroon lamang 3 hakbang. Ang unang hakbang ay kumuhang maliit na mangkok at ilagay ang 1 hanggang 2 kutsarang kinako. Ito ang tamang dami para sa isang tao sa isang kainan. Huwag gumawa ng marami ng sabay-sabay dahil ang sariwang kinako ang pinakamabuti. Ang pangalawang hakbang ay magdagdag ng kaunting likido sa kinako. Gumamit ng mainit na tubig o mas mabuti pa, kaunting magandang kalidad na langis tulad ng sesame oil o olive oil. Ang damingang likido ay 1 hanggang 2 kutsarita lang. Huwag maglagayng sobra ng sabay-sabay. Maari ninyo itong ayusin mamaya kung kinakailangan.
Ang pangatlong hakbang ay simulan ang paghahalong kinako at likido ng maayos gamit ang kutsara o chopsticks. Sa simula, mapapansin ninyo na ang pinahalong ay medyo tuyo at buo-buo. Huwag mag-alala, ipagpatuloy lang ang paghahalo ng may pasensya. Gamitin ang likod ng kutsara upang dahan-dahang durugin ang mga buo-buo ngang pulbos. Pagkatapos ang may hangga 30 segundo hanggang 1 minuto, mapapansin ninyo na ang kinako ay nagsisimulang maging makintab, makinis, at may creamy consistency. Kapag ang pinahalong ay naging makapal at makinis tulad ng cream, may bahagyang kintab, at walang buo-buo, tapos na ito. Ito ang Golden Cream Miracle. Kung sa tingin ninyo ay masyadong makapal, maaari kayong magdagdag ng kaunting tubig o langis. Kung masyadong manipis, magdagdag kinako. Ayusin ayon sa inyong personal na kagustuhan. Napakadali, hindi ba, ang paggawang golden cream na ito? Kung desidido kayong gawin ito bukas ng umaga, mag-comment ng simulan para makakuha ng motibasyon para sa inyong sarili at sa mga nakapaligid sa inyo. Maaring gamitin ang golden cream na ito sa iba't ibang paraan. Maari itong ihalo sa yogurt, ipahid sa mainit na tinapay, o tunawin sa mainit na soy milk. Ang mahalaga ay gumamit ng mainit o maligamgam na inumin. Huwag gumamit ng malamig na bagay upang protektahan ang tiyan at mapabuti ang pagtunaw. Marami sa inyo ang maaaring magtaka, ang maliit na pagbabago lang ba talaga ay makakagawang malaking pagkakaiba? Ang sagot ay, ang pagkakaiba ay napakalaki. Sa medisina, maraming pag-aral ang nagpapakita na ang paraan ng paghahanda ng pagkain ay direktang nakakaapekto sa kakayahan ng pagsipsip at sa pasanin sa pagtunaw. Ang mapagkain na madaling tunawin ay naglalabas ng nutrisyon ng mabilis at kumpleto, at sa parehong oras ay hindi lumilikha nakakapinsalang byproducts. Para sa mga kidney, ito ang pinakamahalagang bagay. Ang plant-based protein sa kinako ay natural na mas madaling iproseso kaysa sa animal protein. Kapag hinahalo ito sa paste form, mas nagiging madali itong tunawin, at halos hindi na kailangan ng mga kidney na mag-aksaya ng pagod sa pagproseso ng basura mula sa metabolic process ng protein na ito. Gayunpaman, may isang napakahalagang paalala. Kung mayroon na kayong malubhang kidney failure at kailangan ng mahigpit na pagbabawal sa potassium at protein, dapat kayong kumonsulta muna sa inyong treating doctor bago ito subukan. Sa puntong ito, kailangan ang tumpak na pagkalkulangang dosis para sa bawat individual. Huwag nating kalimutan na ang ating mga kidney ay nagtatrabaho ng walang tigil. 24 oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo. Bawat minuto, ang mga kidney ay kailangang mag-filter ng humigit kumulang 1 litro ng dugo. Ito ay napakalaking trabaho. Anumang gagawin ninyo para maibsan ang pasanin sa mga kidney, kahit maliit lang, ay magtatambak at magdudulot ng malaking resulta sa paglipas ng mataon. Kaya, simula ngayon, bawat umaga, gumugol ng 30 segundo upang ihalo ang kinako sa golden cream. 30 segundo para sa pangmatagalang kalusugan ng inyong kidney. Ito ang pinakamahalagang investment na maaari ninyong gawin para sa inyong sarili. Sa susunod na bahagi, ipapakita ko sa inyo ang 3 kamangha-manghang kombinasyon ng recipe na lalong magpapalakas sa kakayahan ng kinako na protektahan ang kidney. Ang bawat recipe ay may sariling epekto at angkop para sa iba't ibang pangangailangan ng katawan. Kaya, sisimulan natin ang 3 kamangha-manghang kombinasyon ng resipe. Ang bawat resipe ay may kani-kaniyang papel sa pagprotekta at pagpapalusok ng inyong kidney. Ito ang maresipe na aking pinag-aralan ng husto at nakita ko ang malinaw na epekto sa maraming pasyente. Ang unang resipe ay tinatawag kong Kidney Vascular Protection Recipe. Ito ay kombinasyon ng kinako at pinipisang itim na sesame seeds. Hayaan ninyo akong ipaliwanag upang maunawaan ninyo kung bakit itim na sesame seeds. Ang ating mga kidney ay may milyon-milyong maliliit na daluyan ng dugo, tulad ng isang komplikadong network. Araw-araw, ang nga daluyan na ito ay nakakaranas ng pressure mula sa patuloy na daloy ng dugo at inaatake ng free radicals at nakakapinsalang substances. Sa paglipas ng panahon,
kung hindi protektahan, ang mga daluyan na ito ay masisira, titigas, at mawawalan ng kakayahan. Ang itim na balat ng itim na sesame seeds ay naglalaman ng maraming napakalakas na antioxidants. Ang mga sangkap na ito ay parang matagapagtanggol na sumisira sa mga free radicals bago pa man masira ang madaluyan ng dugo. Kapag pinagsama ang itim na sesame at kinako, lumilikha ka. Ipinapakita ang modernong medikal na pananaliksik na ang mataong regular na kumakain ng mapakaing mayaman sa antioxidants ay may mas mabagal na pagina ang kidney function kumpara sa hindi kumakain. Ito ay hindi misteryoso kundi tunay na agham. Napakadali ngang paggawa ngang resipe na ito. Kumuha ngang isang kutsara ngang kinako at isang kutsara ng pinipisang itim na sesame seeds. Pakaluin ng mabuti ang dalawa. Pagkatapos ay magdagdag ang 1 hanggang 2 kutsarita ang mainit na tubig o kaunting sesame oil. Haluin ng mabuti hanggang maging makinis ang consistency. Kung gusto ninyo ngang matamis, maari kayong magdagdag ng kaunting purong pulot, ngunit kaunti lang, huwag magdagdag ng sobra. Maaring kainin ang pinahalong ito sa umaga, ihalo sa mainit na lugaw, o ipahid sa tinapay. Bawat araw, 1 kutsara nito at pinapalusog at pinoprotektahan ninyo ang inyong kidney sa cellular level, pinapanatili itong bata ng matagal. Ang pangalawang recipe ay tinatawag kong internal cleansing recipe. Ito ay kombinasyon ng kinako at unsweetened yogurt. Ang recipe na ito ay lalong mahalaga dahil hindi lang nito pinoprotektahan ang kidney, kundi tumutulong din ito na bawasan ang daming toxin na kailangang iproseso ng kidney araw-araw. Maraming tao ang hindi nakakaalam na ang bituka ay malapit na konektado sa kalusugan ng kidney. Ang bituka ay may bilyon-bilyong bakterya. Kapag nawalan ng balanse ang mikroflora ang bituka at labis na dumami ang masasamang bakterya, lumilikha ito ng maraming toxin. Ang matoksin na ito ay sumasama sa dugo at dumiretso sa mga kidney para ay filter. Kung ang inyong bituka ay gumagawa ng maraming toxin araw-araw, kailangan ng mga kidney na magtrabaho ng walang tigil upang linisin ito. Ito ay tulad ng pagsubok na linisin ang bahay abang may patuloy na kalat. Hindi kailanman matatapos ang trabaho. Naglalaman ang yogurt ng beneficial probiotics. Kapag pumasok ang mga good bakterya na ito sa bituka, sinasakop nila ang pwesto ng masasamang bakterya at tumutulong na ibalik ang balanse ng mikroflora. Kapag malusok ang bituka, ang damingan toxin na nalilikha ay lubhang nababawasan. At kapag mas kaunti ang toxin sa dugo, ang mga kidney ay nakakapagpahinga at gumagana ng mas magaan. Sa resipe na ito, ang kinako ay gumaganap ng papel sa pagbibigay ng mataas na kalidad na protina at dietary fiber. Ang dietary fiber ay paboritong pagkain ng mga good bacteria. Kapag binigyan ninyo sila ang pagkain, lalago sila ng malakas at gagana ng mas mahusay. Ngunit may isang napakahalagang punto na gusto kong bigyang diin. Ang kinako yogurt recipe na ito ay dapat kainin sa gabi. Ang pinakamainam ay mga 1 oras pagkatapos ng hapunan at 1 hanggang 2 oras bago matulog. Bakit sa gabi? Dahil kapag natutulog tayo, ang katawan ay pumapasok sa yuktong pag-ayos at pagbabago. Ito ang oras kung saan ang atay ay pinakamahirap na nagtatrabaho sa detoxification at ang bituka ay nagsasagawa ng proseso na paglilinis. Kung magbibigay kayo ng probiotics at magandang nutrisyon sa panahong ito, masusuportahan ang inyong katawan at mapakinabangan ang maito ng husto. Bukod pa rito, ang yogurt ay naglalaman ng calcium, isang napakahalagang mineral para sa mga buto. Maraming tao ang nag-aalala na ang labis na pagkonsumo ng calcium ay maaring magdulot ng kidney stones. Ngunit sa katunayan, ang kabaliktaran ang nangyayari. Kapag ang calcium ay pinagsama sa lecithin ng kinako, tinutulungan ng lecithin ang calcium na maabsorb ng maayos sa mga buto, pinipigilan ang calcium na malayang lumutang sa dugo at bumuo ng bato. Ito ay isang napakagandang double benefit. Napakadali rin ng paggawa na recipe na ito. Kumuhang humigit kumulang 100 gramo ang maliit na unsweetened yogurt.
Ihalo ang isang kutsara ng kinako na ginawang paste gamit ang counting minute na tubig. Pagkatapos, ilagay ang kinako mixture na ito sa yogurt at haluin ng mabuti. Kung sa tingin ninyo ay masyadong maasim, maaari kayong magdagdag ng kaunting pulot, ngunit sa katunayan, dapat kayong unti-unting masanay sa natural na kaasiman ng yogurt. Ang asukal ay nagpapababa ng epektong probiotics. Dahan-dahan itong kainin, ngumuya ng mabuti, at bigyan ang katawan ng oras upang matanggap at iproseso ang mga mahahalagang sustansyang ito. Huwag matulog agad pagkatapos kumain. Umupo ng nakaka-relax, magbasa ang libro, o makinig sa magaan na musika sa loob ng humigit kumulang 1 oras bago matulog. Makakatulong ito sa pagtunaw na magpatuloy ng mas mahusay. At ngayon, ang pangatlong resipe. Ito ang resipe na pinakamahalaga sa akin dahil direktang nakakaapekto ito sa mga bagong daluyan ng dugo at kidney. Ito ay kombinasyon ng kinako, suka, at olive oil. Tinatawag ko itong natural kidney protection sauce. Ang puso at kidney ay malapit na konektado. Kung mahina ang puso, hindi sapat ang lakas ng dugo na ipinapadala sa mga kidney at hindi gumagana ng maayos ang mga kidney. Sa kabilang banda, kung mahina ang mga kidney, hindi sila makakapag-regulateng presyo ng dugo at kailangang magtrabaho ng mas mahirap ang puso. Ito ay isang mapanganib na spiral. Kapag naipon ang bad cholesterol sa mga daluyan ng dugo, sumisikip ang mga daluyan, tumataas ang presyon ng dugo, at bumababa ang daloy ng dugo sa mga kidney. Bukod pa rito, kapag sumisikip ang mga daluyan ng dugo, apektado rin ang maliliit na daluyan ng dugo na nagpapalusok sa mga kidney at unti-unting nakukulang ang mga kidney sa oxygen at nutrisyon. Ang purong olive oil, lalo na ang cold-pressed virgin olive oil, ay naglalaman ng monounsaturated fatty acid na tinatawag na oleic acid. Ito ay isang matalinong taba na may kakayahang bawasan ang bad cholesterol sa dugo nang hindi binabawasan ang good cholesterol. Naglilinis ito ng daluyan ng dugo at pinapabuti ang sirkulasyon ng dugo. Ang suka, maging ito ay apple cider vinegar, rice vinegar, o wine vinegar, ay naglalaman ng acetic acid. Ang sangkap na ito ay napatunayang nakakatulong sa paglambot ng mga dingding ng daluyan ng dugo, nagpapatatak ng presyon ng dugo, at nagpapabuti ng insulin sensitivity. Kapag maayos na kontrolado ang blood sugar, ang panganib ng pinsala sa kidney dahil sa diabetes ay lubhang nababawasan. At ang kinako sa resipe na ito, kasama ang natural na lecithin, ay gumaganap bilang isang banayad na panlinis para sa mga daluyan ng dugo. Ang lecithin ay may kakayahang tunawin ang mga taba na nakadikit sa dingding ng daluyan ng dugo at tumutulong na itulak ang mga ito upang may proseso nga atay. Ito ay tulad ng paggamit ng biological cleaner upang linisin ang tubo ng tubig at mapabuti ang daloy ng tubig. Kapag pinagsama ang tatlong sangkap na ito, lumilikha sila ng isang makapangyarihang epekto na nagpapahabang ang buhay. Hindi lang nito pinoprotektahan ang puso, kundi pati na rin ang mga kidney, binabawasan ang pamamaga sa buong katawan at tumutulong sa pamamahalan ng timbang. Kaya, ipapakita ko sa inyo kung paano gawin ang miracle sauce na ito. Kumuhang maliit na mangkok at ilagay ang 1 kutsarang kinako. Magdagdag 1 kutsarang suka. Maari kayong gumamit ng apple cider vinegar o rice vinegar ayon sa inyong kagustuhan. Pagkatapos, magdagdag 1 kutsarang cold-pressed virgin olive oil. Para mapahusay ang lasa, maari kayong magdagdag 1 kutsaritang low-sodium soy sauce. Kung gusto ninyo ng matamis, magdagdag ng kaunting pulot. Gamitin ang kutsara o chopsticks upang haluin ng mabuti ang lahat ng sangkap hanggang maging makapal at makinis na sarsa na may bahagyang kintab. Sa simula, maaring medyo mahirap itong ihalo dahil hindi nagahalo ang suka at langis, ngunit tutulungan ng lecithin sa kinako ang emulsification. Pagkatapos na humigit kumulang 1 minutong paghahalo ng may pasensya, tapos na ito. Maaring ihalo ang sarsang ito sa nilagang gulay, ilagay sa nilagang tokwa, o gamitin bilang dip para sa hilaw na gulay. Napaka-espesyal ngang lasa, mayaman sa kinako at olive oil,
may bahagyang kaasiman mula sa suka, at mabangong lasang soy sauce. Mas masarap ito kaysa sa mga pang-industriya na sarsa na puno ng preservatives at asukal. Kailangan kong sabihin ang isang mahalagang bagay, kapag ginagawa ninyo ang resipe na ito, huwag magdagdag ng asin. Mayroon ng asin ang soy sauce, napakasensitibo nga kidney sa asin. Kung sobra ang asin, tataas ang presyon ng dugo at kailangang magtrabaho ng husto ang kidney upang ilabas ang sobrang sodium. Kaya, laging kontrolin ang dami ng asin sa inyong diet. Ang tatlong recipe na aking ibinahagi ay may kani-kaniyang lakas. Hindi ninyo kailangang gamitin ang lahat ng sabay-sabay. Makinig sa inyong katawan. Kung nag-aalala kayo sa inyong magadaluyan ng dugo at sirkulasyon, mag-focus sa itim na sesame recipe. Kung madalas kayong constipated o may indigestion, ang yogurt recipe ay napaka-epektibo. Kung gusto ninyong kontrolin ang presyon ng dugo at kolesterol, ang suka at olive oil recipe ang pinakamagandang pagpipilian. Maaari rin ninyong salitan ang paggamit ng mga recipe na ito sa loob ng isang linggo. Halimbawa, 2 araw na gumamit ng itim na sesame, 2 araw na gumamit ng yogurt sa gabi, at 3 araw na gumamit ng sarsa sa tanghalian. Ang iba't ibang pagkain ay palaging mas mabuti kaysa sa pagkain ngang parehong bagay araw-araw. Ang pinakamahalaga ay ang pagiging tuloy-tuloy. Huwag umasa na may mangyayaring himala sa loob ng isang linggo. Ang kidney ay napakatiyaga na organ, ngunit kailangan ng oras upang gumaling. Bigyan ang inyong katawan ng hindi bababa sa 3 buwan upang makita ang malinaw na pagbabago. Pagkatapos ng 3 buwan, kapag pumunta kayo sa inyong regular na check-up, maaring mapansin ninyo ang malaking pagpapabuti sa inyong kidney function, presyon ng dugo, at cholesterol levels. Sa susunod na bahagi, pag-usapan natin ang isang napakahalagang issue na madalas hindi napapansin ng marami. Paano tamang mag-imbak ng kina? Kung mali ang pag-iimbak nito, ang kinako ay maaring masira at maging nakakapinsalang sangkap sa halip na protektahan ang kidney. Kaya, pag-usapan natin ang isang napakadelikadong issue na halos hindi napapansin ng karamihan ng tao, ang hindi tamang pag-iimbak ng kinako. Iniisip ninyo na ang kinako ay tuyong pulbos kaya't ayos lang ilagay kahit saan. Ngunit iyan ay isang malaking pagkakamali na maaring magpalit ng masustansyang pagkain sa lason para sa inyong kidney. Mayroon akong isang pasyente, si Lola Fe, 75 taong gulang. Bumili siyang malaking 2 kilong bag ng kinako dahil mura at inilagay ito sa kabinet sa kusina malapit sa gas stove. Unti-unti niya itong ginamit sa loob ng 6 na buwan. Nang tanungin ko, buong pagmamalaki niyang sinabi na nakatipid siyang maraming pera. Ngunit nang suriin ko ang kanyang bag ng kinako, napakalakas ng amoy ng oxidized oil. Kailangan kong maging prangka sa kanya, sa nakaraang 6 na buwan, hindi nutrisyon ang kinain mo, kundi lason. Hayaan ninyo akong ipaliwanag kung bakit mapanganib ang oxidized oil sa mga kidney. Ang kinako ay ginawa sa pamamagitan ng pagiling ng soybean sa pinong pulbos. Kapag ang soybeans ay giniling sa pinong pulbos, ang surface area na nakikipag-ugnayan sa hangin ay tumataas ng libu-libong beses. Ang langis sa kinako ay nakikipag-ugnayan sa oxygen at nagiging oxidized oil. Lalo na sa mainit at mamasa-masang kapaligiran, ang oxidized oil ay puno ng free radicals. Ang ito ay tulad ng maliliit na bala na direktang umaatake sa mga kidney, nagpapatigas at nagpapaliit sa mga daluyan ng dugo, at nagpapawalan ng pagkalastiko. Kailangan ng atay na magtrabaho ng husto para sa detoxification, ngunit kung sobra, dadaloy ito sa dugo at magiging pasanin sa mga kidney na kailangang i-filter. Ito ay dobleng pasanin. Direkta itong nakakalason at nagpapataas ng trabaho ng mga kidney. Kaya, ang tamang pag-iimbak ng kinako ay pagprotekta sa inyong mga kidney. Kaya, tuturuan ko kayo ng 3 ginintuang prinsipyo na kailangan ninyong sundin. Ang unang prinsipyo ay huwag kailanman ilagay ang kinako sa mainit at mamasa-masang lugar. Maraming tao ang naglalagay ng kinako sa mga cabinet sa kusina, malapit sa gas stove o oven. Ito ay isang malubhang pagkakamali. Pinapabilis ngang mataas na temperatura ang oxidation ng ilang beses.
ang mataas na halumikmik ay lumilikha ng kondisyon para sa paglaki ng amag. Pagkatapos ninyong bilhin ang kinako at buksan ang bag, itulak ang lahat ng hangin at isara ng mahigpit ang bibig ng bag. Ilagay ito sa isa pang plastic container o malaking ziplock bag. Pagkatapos, ang pinakamahalaga ay ilagay ito sa refrigerator, sa chiller section, hindi sa freezer. Pinapabagal ngang mababang temperatura ang oxidation ng malaki. Bawat beses na gagamitin ninyo, mabilis itong kunin, kumuhang kinakailangang dami, at ibalik agad sa refrigerator. Ang pangalawang prinsipyo ay gamitin ang kinako sa loob ng isang buwan pagkatapos buksan ang bag. Maraming tao ang bumibili ng malalaking bag dahil mura, at iniisip na maaari nilang unti-unting kainin sa loob ng 2 o 3 buwan. Ngunit kahit nakaimbak sa refrigerator, unti-unting nag-oxidize ang kinako. Pagkatapos ng 1 buwan, malinaw na bumababa ang kalidad. Pagkatapos ng 2 buwan, may amoy na ang langgis na oxidized. Pagkatapos ng 3 buwan, halos mawawala na ang lahat ng nutrisyon sa kinako at magiging mapanganib na pinakmulan ng free radicals. Kaya, kalkulahin ang dami na gagamitin ninyo sa loob ng 1 buwan. Kung kumakain kayo ng 1 kutsara bawat araw, kailangan ninyo ng humigit kumulang 450 gramo sa 1 buwan. Bumili ng maliit na 500 gramo na bag, huwag bumili ng 1 kilo o 2 kilong bag dahil mura. Ang inyong kalusugan ay mas mahalaga kaysa doon. Ang pangatlong prinsipyo ay suriin ang amoy bago kumain. Ito ang pinakamadaling paraan upang malaman kung oxidized ang kinako. Bawat beses na gagamitin ninyo, ilapit ang bag sa inyong ilong at dahan-dahang amuyin. Ang sariwang kinako ay may kakaibang aroma, tulad ng amoy ng toasted soybeans, na bahagyang matamis, mainit, at kayaya. Ngunit kung may amoy itong lumang langis, maasim na amoy, malansang amoy, o anumang hindi kaaya-ayang amoy, iyan ay senyales na oxidized ang kinako. Kung may kakaibang amoy ang kinako, itapon ito. Kahit marami pa ang natitira at 2 linggo pa lang ninyo itong nabili. Huwag mag-atubili sa pera. Kapag nasira ang inyong mga kidney, napakahirap itong gumaling. Ang gastos sa paggamot ng sakit sa kidney sa hinaharap ay libu-libong beses na mas malaki kaysa sa gastos ng pagtapon ng 1 bag ng sirang kinako. Matip sa pagbili ng kinako, pumili ng may natitirang balat, na kulay dilaw kayumanggi at may maliliit na itim na tuldok. Ang balat ng soybeans ay naglalaman ng maraming dietary fiber at antioxidants na nakakatulong sa paglilinis ng bituka, pagbabawas ng toxin, at pag-ibsan ng pasanin sa mga kidney. Gayunpaman, kung mahina ang inyong tiyan, pansamantalang pumili ng walang balat para mas madali itong tunawin. Panghuling paalala, kung mayroon na kayong problema sa kidney, mataas ang protina sa ihi, o mataas ang creatinine, dapat kayong kumonsulta sa inyong doktor bago subukan ang anumang resipe. 3 ginintuang prinsipyo, imbak sa refrigerator, gamitin sa loob ng 1 buwan, at suriin ang amoy bago kumain. Simple lang, ngunit napakahalaga para sa inyong makidney. Naglakbay tayong mahabang paglalakbay ngayon. Kaya, hayaan ninyo akong buot ang 5 pinakamahalagang ginintuang punto na kailangan ninyong tandaan at isagawa araw-araw. Ang unang punto ay huwag kailanman sobrang ihalo ang kinako sa puting asukal at huwag inumin kasamang malamig na inumin. Pinapataas ngang asukal ang pasanin sa pagfilter ngang dugo ngang kidney at lumilika ngang nakakapinsalang byproducts na sumisira sa mga daluyan ng dugo. Pinapabagal ngang malamig na inumin ang pagtunaw at lumilikang toksin na kailangang pahirapan ng mga kidney. Simula ngayon, itapon ang 2 ugaling ito. Ang pangalawang punto ay baguhin ang kinako sa Golden Cream Miracle bago kainin. Haluin lang ang kinako sa kaunting mainit na tubig o magandang kalidad na langis sa loob ng 30 segundo hanggang maging makinis ang consistency. Ang paste form na ito ay madaling tunawin, ligtas sa respiratory tract, at tumutulong sa katawan na maabsorb ang nutrisyon ng husto. Ang mga kidney ay nakakapagpahinga dahil mas kaunti ang basura at toksin na kailangang iproseso. Ang pangatlong punto ay ipares ang kinako sa tamang kasama.
Kung gusto ninyong protektahan ang madaluyan ng dugo na nagpapalusok sa mga kidney, ipares ito sa pinipisang itim na sesame seeds. Kung gusto ninyong bawasan ang toxin mula sa bituka, kainin ang kinako kasama ng unsweetened yogurt sa gabi. Kung gusto ninyong kontrolin ang presyon ng dugo at kolesterol, gumawang sarsa mula sa kinako, suka, at olive oil. Ang bawat resipe ay may kakaibang papel sa pagprotekta sa mga kidney. Ang pangapat na punto ay ang tamang pag-iimba ng kinako ay pagprotekta sa inyong nga kidney. Palaging imba ang kinako sa refrigerator pagkatapos buksan ang bag, gamitin ito sa loob ng isang buwan. Bawat beses bago gamitin, amuyin ito upang suriin. Kung may kakaibang amoy, oxidized na amoy, maging matapang na itapon ito, huwag magatubili sa pera at saktan ang inyong mga kidney. Ang panglimang punto ay kapag bumibili ng kinako, mas bigyan ng prioridad ang may balat. Ang balat ng soybeans ay naglalaman ng dietary fiber at makapangyarihang antioxidants na nakakatulong sa paglilinis ng katawan at pagprotekta sa mga selula ng kidney. Gayunpaman, kung mahina ang inyong digestive system, pansamantalang pumili ng walang balat para mas madali itong tunawin. Kung tatandaan ninyo ang 5 puntong ito at patuloy na isasagawa, naniniwala ako na ang inyong nga kidney ay mapoprotektahan ng maayos at mapapanatili ang malusok na function sa loob ng maraming taon. Ngayon, gusto kong ibahagi sa inyo ang pinakamahalagang mensahe na natutunan ko sa aking maraming taon bilang isang manggagamot. Ito ay hindi tungkol sa kung ano ang kinakain para sa mga kidney, kundi kung paano kumain upang hindi masobrahan ang mga kidney. Maraming tao ang nag-iisip na para maging malusok, kailangan nilang kumain ng maraming masustansyang pagkain. Uminom sila ang lahat ang uri ng supplements at kumakain ng lahat ang bagay na sinasabing mabuti para sa mga kidney. Ngunit sa katunayan, maraming bagay na itinuturing na masustansya ay nagdudulot ng malaking pasanin sa mga kidney kung mali ang pagkain o labis ang pagkain. Ang ating mga kidney ay parang tapat na manggagawa na nagtatrabaho ng walang tigil sa buong buhay natin. Ang manggagawang ito ay hindi nangangailangan ng marangyang regalo. Kailangan lang nilang magandang kapaligiran sa trabaho, makatwirang daming ang trabaho, at sapat na pahinga. Kapag tama ang pagkain, maayos ang pagtunaw, hindi gumagawa ng maraming toxin, matatag ang presyon ng dugo, kontrolado ang blood sugar, at iniwasan ang pamamaga, iyan ang paraan upang lumikhang magandang kapaligiran sa trabaho para sa inyong mga kidney. Ang mga kidney ay gagana ng magaan, mahusay, at tuloy-tuloy. Sa kabilang banda, kung kumakain kayo ng walang kaayusan, may masamang pagtunaw, gumagawa ng maraming toxin, may mataas na presyon ng dugo, hindi matatag na blood sugar, at talamak na pamamaga, gaano man karaming kidney supplements ang inumin ninyo, kailangan ng kidney na magtrabaho ng sobra at mabilis na masisira. Kaya, ang aking mensahe ay napakasimple. Ipamuhay ang isang magaan na buhay para sa inyong mga kidney. Kumain nga pagkaing madaling tunawin, uminom ng sapat na tubig, iwasan ang asin at asukal, kontrolin ang timbang, mag-ehersisyo ng katamtaman, matulog ng sapat, at panatilihin ang isang masayang kalooban. Iyan ang pinakamahusay na magagawa ninyo para sa inyong mga kidney. At ang kinako, kung tamang inihanda at ginamit, ay bahaging magaan na lifestyle na iyon. Nagbibigay ito ng mataas na kalidad na plant-based protein nang hindi nagpapabigat sa mga kidney. Ito ay mayaman sa lecithin na nakakatulong sa paglilinis ng mga daluyan ng dugo. Naglalaman itong antioxidants na nagpoprotekta sa mga selula. Ang lahat ng ito ay nakakatulong sa pagpapanatili ng malusog na mga kidney. Naintindihan ko na marami sa inyo ang maaring nag-isip, matanda na ako, baka huli na para magbago. Ang mga kidney ko ay hindi na kasinggaling ng dati. Ngunit makababayan, huwag na huwag kayong mag-isip ng ganyan. Mayroong kamanghamanghang kakayahan ang katawan ng tao, ang kakayahan na magpagaling sa sarili. Sa anumang edad kayo, kahit na medyo mahina na ang inyong mga kidney, kung alagaan ninyo ito ng tama simula ngayon, malaki ang posibilidad na bumuti ito. Nakasaksi akong maraming pasyente, 60, 70,
at maging 80 taong gulang na nagpabuti ng malaki ang kanilang mga kidney indicators nang baguhin nila ang kanilang lifestyle at diet. Bumababa ang creatinine, bumababa ang proteinuria, matatak ang presyon ng dugo, at mas malusog at mas masigla ang pakiramdam nila, hindi kailanman huli para magsimula. Ang isang magandang pagkain, isang kutsarang tamang inihandang kinako, isang basong tubig, isang mahimbing na pagtulog lahat ay nakakatulong sa pagpapalusog ang inyong mga kidney. Ang maliliit na bagay ay nagtatambak at lumilihang malaking pagkakaiba. Mula ngayon, pagkatapos ng isang buwan, kapag nagising kayo sa umaga, baka hindi na ninyo maramdaman ang matinding pagkapagod tulad ng dati. Mula ngayon, pagkatapos ng 3 buwan, kapag nagpunta kayo sa inyong regular na check-up, baka magulat kayo na bumuti ang inyong kidney function test results. Mula ngayon, pagkatapos ng 6 na buwan, kapag tumingin kayo sa salamin, makakakita kayo ngang mas malusog at mas masigla na tao. Nagsisimula ang lahat sa isang maliit na desisyon ngayon. Ang desisyon na ihalo ang kinako sa golden cream bawat umaga sa loop ng 30 segundo. Ang desisyon na ibalik ang kinako sa refrigerator pagkatapos gamitin. Ang desisyon na suriin ang amoy bago kumain. Ang desisyon na sabihin hindi sa asukal at malamig na inumin. Ang desisyon na alagaan ang inyong katawan ng may paggalang at pagmamahal. Ako, si Dr. Renato Bagani, ay ibinahagi sa inyo ang lahat ng aking nalalaman tungkol sa pagprotekta sa mga kidney sa pamamagitan ng tamang pagkain ng kinako. Ngayon, nasa inyong makamay ang desisyon. Simulan ito sa susunod ninyong pagkain, gumawa ng mga bagong ugali, maging matatag at maniwala sa kakayahan ng inyong katawan na gumaling. Kung naging kapaki-pakinabang ang video na ito para sa inyo, at kung naramdaman ninyong may natutunan kayong mahalaga, taos puso akong umaasa na bibigyan ninyo ako ng isang like. Malaking inspirasyon iyan para sa akin na magpatuloy sa pananaliksik at pagbabahagi ng praktikal na kaalaman sa medisina na tumutulong sa inyong lahat na mamuhay ng mas malusog araw-araw. At kung sinubukan ninyong gawin ang Golden Kinako Cream sa paraan na itinuro ko, o kung sinubukan ninyo ang alinman sa 3 resipe na aking ibinahagi, mangyaring mag-iwan ng komento at ibahagi ang inyong karanasan. Aling resipe ang pinakagusto ninyo? May naramdaman ba kayong pagbabago sa inyong katawan? Ang inyong pagbabahagi ay hindi lang magpapalalim ng aking pag-unawa, kundi magiging inspirasyon din sa iba na kumilos. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel upang hindi mapalampas ang aking susunod na mga video. Magpapatuloy ako sa pagbabahaging kaalaman tungkol sa nutrisyon, pag-iwas sa sakit, at malusog na pamumuhay pagkalipas ng 60 taong gulang. Ang bawat video ay maingat na inihanda batay sa matibay na pundasyong medikal at maraming taon ng klinikal na karanasan. Sa huli, gusto kong magpadala ng mensahe sa inyong lahat. Sana ay palagi kayong malusog, masaya, at puno ng sigla. Sana ay gumana ng maayos ang inyong kidney, linisin ang dugo, ilabas ang toxin, at panatilihin ang katawan sa pinakamainam na balanseng estado. Sana ay mabuhay kayo ng matagal, malusog, at tamasahin ang ginintuang yugto ng buhay. Huwag kalimutan na ang kutsara ng kinako ngayon ay isang mahalagang regalo na inyong ipinapadala sa inyong sariling mga kidney. Ipadala ang regalong iyon ng may paggalang at pagmamahal. Maraming salamat sa paglaan ng oras upang makinig. Makita-kita tayo sa susunod na video. Paalam at ingatan ninyo ang inyong kalusugan.